Sa lumang kalendaryo ng simbahan, ang huling 2 linggo ng Kwaresma ay tinatawag na Passion Tide. Nagsisimula ito sa ika-5 linggo ng Kwaresma at magpapatuloy hanggang Biyernes Santo. At kapansin-pansin sa mga simbahan ang kaugalian ng pagtatakip ng mga krusipiho at ng mga imahen sa altar at sa buong simbahan. Magtataka tayo, Father, bakit po nagtatakip ng krusipiho at bakit tinatakpan ang mga imahen? Una, ang pagtatakip ng krusipiho. Sa mga pagbasa na maririnig natin sa mga huling linggo ng Kwaresma, makikita natin na ilang beses na pagtatangkaan ng mga Hudyo na dakpin o kaya ay patayin ang ating Panginoong Hesus. Subalit hindi sila magtatagumpay. Bakit? Kasi malinaw na nakasaad sa kasulatan na nagtago si Hesus. Nagtago si Hesus hindi dahil sa takot siyang mamatay, hindi dahil sa takot siya na dakpin, kundi nagtago siya sapagkat hindi pa dumating ang oras. Hindi pa dumating ang kanyang oras. At ano yung tinatawag ng Panginoon na kanyang oras? Ito ay walang iba kundi ang Biyernes Santo, ang oras ng kanyang pagpapakasakit at kamatayan sa krus. Tatandaan natin na isa sa mga huling wika ng Panginoon, samantalang siya'y nakabayubay sa krus, sasabihin niya, natapos na. Sabihin nun, dumating na ang kanyang oras at naganap na ng Panginoon hanggang sa kahuli-huliang sandali ang gawain na iniata sa kanya ng Ama. At yun ay walang iba kundi ang mag-alay ng kanyang buhay bilang pagbabayad puri para sa kasalanan ng sanlibutan. At yun ang dahilan kung bakit tinatakpan ang mga krusipiho. Una, nagtago si Jesus. Subalit mayroong mas malalim na pangalawang dahilan. At ano yun? Well, ang mga tao, tayo, ay bulag pa sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kaluwalhatian na kanyang ipinamalas sa mga apostoles ng ika-2 linggo ng Kwaresma. Kung natatandaan nyo yung detalye, sa harap ni na Pedro, Juan at Santiago ay nagbagong anyo ang ating Panginoon, nakakasilaw ang kanyang kaniningan at siya'y nilukuban ng isang maningning na ulap. At mula sa ulap na yon ay nagpakilala ang Ama. Ito ang aking minamahal na anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo sila. Subalit, ang kaluwalhatiang ito ay natatago sa ilalim ng lambong ng kanyang pagkakatawang tao. Kaya nga, noong sinasabi ng ating Panginoon na ang Ama, na ang Diyos ay kanyang Ama, minasama iyon ng mga Hudyo. Dahil sa kanilang palagay, si Jesus ay nagkakasala ng paglapastangan sa Diyos dahil kapag tinawag niyang Ama ang Diyos, ipinapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos. Bakit? Kasi kung ano ang Ama, yun ang anak. Ang Diyos ay Ama, ang Ama ay Diyos, therefore, ang anak, si Jesus ay Diyos. Pero yun ang katotohanan. Si Jesus ay Diyos. Ngunit hindi ito makita ng mga Hudyo. Nalilihim ito ang kanyang kaluwalhatian bilang Diyos ay nakatago sa ilalim ng lambong ng kanyang pagkatao, ng kanyang pagiging tao. Kaya nga para sa kanila, sila ay na-offend dahil di umano nilapastangan ni Jesus ang Diyos. Ito'y dulot ng kanilang kamangmangan sapagkat
sinabi mismo ni Apostol San Pablo, kung nalalaman lamang nila, hindi nila ipinako ang hari ng kaluwalhatian. Had they known, they would not have crucified the King of Glory. So hanggang sa mga sandaling ito, natatago sa ating paningin ang kaluwalhatian ni Jesus. Subalit, pagdating ng Biyernes Santo, ipapasok sa altar, ipapasok sa dambana ang nakatalukbong na krus. At ito ay unti-unting huhubaran ng pari. Unti-unting aalisin ng pari ang lambong na para bagang unti-unting natatanggal sa mga mata natin ang lambong ng ating kamangmangan. At sa bawat pagtanggal ng takip, sa bawat paghubad ng takip, ay sasabihin ng pare, "Behold the wood of the cross on which hung the Savior of the world." Na pagmasdan ninyo ang kahoy ng krus na kung saan nakabayubay ang tagapagligtas ng buong sanlibutan. At anong sasagot natin? Isasagot natin, halina at siya'y sambahin. Venite, adoremos. Halina, tayo ay sumamba. Sasamba tayo. Bakit? Kasi sa wakas, nakita natin sa pamagitan ng krus ng ating Panginoon ang kaluwalhatian ni Jesus bilang anak ng Diyos. Di ba? Noong namatay ang ating Panginoong Jesucristo, ang unang tinig na narinig ay ang tinig ng isang kawal na nagsabi, tunay nga na ito ang anak ng Diyos. Truly, this man is the Son of God. Kaya ang makusipiho ay mananatiling nakatakip hanggang kailan? Hanggang Biyernes Santo na kung saan, kung kailan makikita natin ang kaluwalhatian ng Panginoon sa pamagitan ng larawan ng kanyang katawang nakabayubay sa krus. Alam natin na ito'y pruweba na siya'y anak ng Diyos sapagkat si Jesus ay naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. At ang kanyang pagiging masunurin ang siyang pinakapalatandaan na siya nga ang anak ng Diyos. Pero bakit pati ang mga imahen ng mga santo ay tinatakpan? Well, ito ay sapagkat noong nagkasala sina Adan at Eva, sila'y umalis sa paraiso. At ang Diyos ay naglagay ng mga anghel na magtatanod sa puno ng buhay upang walang sino man doon ang makalapit. Ibig sabihin nun, dahil sa pagkakasala ni Adan at Eva, ang pintuan ng langit ay nakapinid at walang sino mang nakakapasok doon. Father, saan sila nagpunta? Sila Abraham, yung mga taong matuwid. Saan sila napunta noong sila'y namatay kung ang pintuan ng langit ay nakasara? Ang sagot, sila ay nagpunta sa impyerno ng mga ninuno. The hell of the fathers. Kung natatandaan niyo yung talinghaga ni Lazaro, ang pulubi, at ang mayamang lalaki. Nung namatay si Lazaro, siya ay dinala sa sinapupunan ni Abraham. Ang sinapupunan ni Abraham ngayon ay hindi langit. Wala pa sila sa langit. Hindi pa sila makapasok sa langit dahil hindi pa namamatay noon ang ating Panginoong Jesus. Kaya siya nasa sinapupunan ni Abraham. He takes comfort in the bosom of Abraham samantalang inaantay nila ang araw ng kaligtasan. At
noong namatay ang ating Panginoong Hesukristo, pumanaog siya sa impyerno. At doon ay hinango niya ang makaluluwa ng mga matuwid at ang mga ito ay dinala niya sa langit. Doon lamang sila nakapasok sa langit noong sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus ay binuksan niya ang pintuan ng langit. Nakalagay talaga yan sa Ebanghelyo ni San Mateo. Sabi ni San Mateo, noong namatay ang ating Panginoong Hesukristo ay nagkaroon ng lindol at nayanig ang lupa at nabuksan ang mga libingan at ang kaluluwa ng mga matuwid ay nakita ng lahat na pumasok sa banal na lungsod. At ang banal na lungsod na yon ay ang langit. Kaya tinatakpan ang mga imahen ng mga santo sapagkat bago namatay si Jesus, walang laman ang langit, maliban sa mga anghel, maliban sa Diyos at mga anghel. Pero walang taong nakapasok sa langit. Pero pagdating ng Sabado de Gloria, sa lumang liturhiya, pag-awit ng papuri, sa pagbubukas ng mga kandila, sa pagsisindi ng mga kandila, sa paglalagay ng mga takip sa altar, sa paglalagay ng mga bulaklak, ay babagsak isa-isa ang mga lambong na tumatakip sa mga imahe ng mga santo. Na para bagang siyasabi sa atin ng liturhiya, ngayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, ngayon ang mga banal ay malayang makakapasok sa kaharian ng langit. Ang alam ko, meron lamang exemption sa pagtatakip. Ang hindi tinatakpan ay ang, number 1, mga imahen na gagamitin sa prosesyon ng mga mahal na araw. Yon, hindi tinatakpan yon. Bakit? Kasi sa mga araw na ito, pinagninilayan natin ang pagpapakasakit ng ating Panginoon. At pangalawa, hindi tinatakpan ang mga Via Crucis o yung mga larawan ng daan ng krus. Diyan nga ako nagtataka, paano nauso na sa panahong ito ng Holy Week, panahong ito ng Passion Tide, tinatakpan ang daan ng krus? Ito nga yung masandali na kung kailan ang mga tao are most disposed to pray the way of the cross. Diba? Kaya hindi tinatakpan yan. Alam mo, takpan mo yan, tapos kailan mo bubuksan? Pagdating ng Pasko ng Pagkabuhay? Pasko ng Pagkabuhay, people are no longer disposed to make the way of the cross. Kaya isa yan sa mga exemptions. Okay? Yung mga larawang pangposisyon sa mahal na araw at ang mga larawan ng istasyon ng krus ay hindi tinatakpan. Dahil ito mismo ang tumutulong sa atin sa pagninilay sa pagpapakasakit at kamatayan ng ating Panginoon. Kaya, sana sa mga mahal na araw na ito, sana sa huling 2 linggo ng Kwaresma, tayo ay manalangin, magnilay, at panabikan natin ang pagpapakita ng kaluwalhatian ni Kristo sa pamagitan ng kanyang pagiging masunurin hanggang kamatayan sa krus.